Ay mga kapangarap, nandito na naman po tayo sa ating inabangang teleseryang Abot Kamay ng Pangarap. Dahil buntis itong si Zoe at si Dax yung ama. Kaya't nagulat ang lahat at talagang tinatago ni Zoe kung sino talaga yung ama ng kanyang pinagbubuntis. Pero itong si Dr. Carlos, nabalitaan ito na nabuntis yung anak kung kaya't nagulat ito at parang galit ito, pero sa reaksyon na nagulat din yung kaibigan niyang doktor kung bakit si Zoe lang daw yun, kung bakit ganun daw yung reaksyon nito. Kasi hindi din nito alam na anak talaga ni Dr. Carlos itong si Zoe. Samantala ito si Madam Chantal para mayroong tinatawagan at saka itong tuwang binalitang buntis yung kanyang apo, pero siya na lang daw bahala at ayun na nga. At I'm sure parang si Moira yan. Buhay yata si Moira, guys. Ito naman si Dr. RJ. Kinausap si Zoe kasama si Doc Annalyn, pero nagalit ito ng binhusan ng biglaan ni Zoe si Doc Annalyn ng milk tea, kung kaya't gulat itong si Doc Annalyn pati na din si Dr. RJ dahil inawat niya yung dalawa na nagtatalo. Ito naman si Dr. Carlos, gustong lumabas at sinabi niya doon sa kanyang binabayarang employee doon sa hospital kung saan lagi siyang lumalabas dahil sa lalaking tumutulong sa kanya, pero sinabi nito na ang supervisor daw niya is masyado na daw stricto at iba na daw yung kalakaran, kung kaya't sabi niya mag-ingat na lang daw si Dr. Carlos. Pero nung nadatnan sila ng supervisor, sinabi nito na bakit na nasa labas pa daw si Dr. Carlos at ayun na nagkunwari na naman itong si Dr. Carlos na baliw-baliwan at sinabi naman ng supervisor na bakit daw tama ba daw yung check doon sa ka Dr. Carlos o result, dahil parang hindi naman daw yung ganon, parang nagdududa itong supervisor. At ayun na nga, doon naman kaya na Dr. RJ at si Doc Annalyn at kasama si Zoe habang nagtatalo ito sa pagtatanong kung sino ba talaga yung ama ng kanyang dinadala. May biglang lumapit na lalaki at sinabi siya ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe at sinabi pa nito na hindi daw siya ready sana, pero wala daw siya magagawa at isa pa, marami daw siyang mga chicks at ayun na nga, bad image siya kay Dr. RJ, kung kaya't gulat itong si Annalyn pati na din si Dr. RJ. Sa galit ni Doc RJ, nasuntok niya ang lalaki at itong si Zoe naman biglang naimatay, kung kaya't dinala ito sa ospital. Kaya na nga, parsikito talaga itong si Dr. RJ, malaman kung sino talaga yung tatay ng pinagbubuntis ng kanyang anak. At ito naman si Doc Lyndon at Doc Annalyn, may pinuntahan silang dalawa. Pumunta sila sa mall kung saan nakita nila doon si Dax at sa pagkabigla ni Doc Lyndon na sabi niya na Dax, at pati na din si Annalyn, kung kahit gulat itong si Dax at sabay takbo nito at naiwan nito yung pinamiling pang baby. At ayun na nga, gulat itong si Annalyn kung bakit yung naiwan ni Dax na pinamili niya is gamit pang baby, kung kaya't napag-isip-isip niya na yung mga sinabi ng kaibigan niyang iba yung lalaking lumabas doon sa toilet kung saan kasama si Zoe Moreno daw yun, at yung doktor doon na napagilala na tatay is medyo mistiso daw. At ayun na nga, ito naman si Annalyn, sinabi nito kay Doc Lyndon na nung nasa isla doon sila, may pinakita itong si Dax na prueba na talaga may relasyon sila ni Zoe. Picture na magkasama silang dalawa, kung kaya't gulatin itong si Doc Lyndon. Kung kaya't pumunta itong dalawa doon sa cashier at tinanong talaga nila kung doon ba daw bumili itong si Dax ng mga gamit pang baby. At kuninto naman ng cashier na oo, doon daw. At tinanong din ni Doc Annalyn kung sino daw ba yung girlfriend nung lalaking bumili. At sinabi nito na Martes naman daw siya kung tanungin niya pa daw yun. At ayun na nga, kininto ng cashier na talagang excited pa nga daw itong lalaki dahil 1 month pa lang nabuntis yung babae, pero namili lang siya ng mga gamit pang baby at dahil masilan daw at maarte daw yung kanyang girlfriend na isang doktora. At ayun na nga, doon napagtanto ni na Doc Annalyn na baka nga si Dax ang ama ng pinagbubuntis ni Zoe, kung kaya pati din si Doc Lyndon nagulat. Samantala, ito namang si Dapwa o si Madam Chantal pumunta doon sa room kung saan nandun si Zoe at galit si Zoe sa kanya, pero nung huli sinabi nito na magpasalamat pa daw ito dahil na-save siya nito. At ayun na nga, kinuwento dito
ni Madam Chantal na siya ang dahilan kung bakit may lalaki lumapit at nag-save sa kanya na aminin siya ang tatay ng pinagbubuntis nito at hindi yung kriminal na si Dax. At ayun na nga, pinagpasalamat din ni Zoe yun. At sabi niya, kung okay na pa daw sila ni Zoe, pero sinabi ni Zoe na hindi pa rin daw sila okay, pero kailangan niya daw mag-act na ayon doon sa mga plano ni Madam Chantal para hindi daw sila mabuking kung sino talaga ang ama ng pinagbubuntis nito. At ayun na nga guys, subaybayan yung mga susunod na kabanata. Please don't forget to like, subscribe, and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much guys and bye! Wala naman ganyan. Di sana, di. Ipakwan lang di, ipaon na, basta madunot. Dalawang na na ako. Tutututubak ko. Dalawang tong pala ito. Na. Imutan ka kanon sa inyo. Ganda dyan? Sabi. Garbage na doon. Tapos no, ibigay mo buhay. Bigay man! Oo, ay sa motor. Tama, ba yung kaya ko man gano'n gabi ah. Kaya ko na. Hindi I mean bala kang gabi. Hadlok na ako. Hindi, ikaw bitgay ko sa tik-tik para. Tapos mag-diretso sa punta ko. Mamang tiba ba ako?